Okay, so let's answer sample problem 1.4. From the figure shown, determine the following. So for letter A, find the XYZ components of the 450 Newton force. Ito. And then the angles theta sub x, theta sub y, and theta sub z that the force forms with the coordinate axis or yung ating mga direction angles. So dito, ang given is itong 450 Newton force. Then we will find its components along x, y, and z axis. Okay, so drawing natin class dito. So, nakalagay na dyan class yung required. Yan, so dagdag lang natin. So the required for letter A is f sub x, f sub y, and f sub z. And for letter B, itong theta sub x, theta sub y, and theta sub z. Okay? So drawing natin yung so, ito yung x class, no? Ito yung x-axis, y, and z. Okay. So, for x-axis, medyo nipisan lang natin. Kunin kasi natin kasi yung projection ng 450 Newton force along x-axis. So, ito yung x-axis. Tapos, project natin sa y. Ito. Sa x, paano na siya? Kunin natin yung magkuha tayo ng ruler. Ayan, yung parallel dito sa z-axis. Kunin natin yung projection niya dyan. Okay? Parang ganito. Ayun. So, nandoon. Okay. Ano natin? Ayan, para makita nyo. So, therefore, ang ating color group. So, nandito. Natakpan na yung 35 degrees. So, pero, alam mo 35 degrees yan from vertical. So, this is our f sub x. Okay? Yung projection niya naman sa y. Ayan. So, kunin natin yung projection sa y. Okay. So, ayan. Tayo ng line dito. Okay. So, ito naman yung ating y. F sub y. Okay. So, ito, lagyan din natin. Katulad kanina. Ito din. Okay. So, ayan. Drawing naman natin yung f sub z. Ito yun. Okay. So, this is our f sub z. And yun. Ito yung mga kailangan natin makuha. Bukod doon, kunin din natin yung mga yun, the angle from x. Ito. Or theta sub x. So, y ito. Theta sub y. And then, for z, ito naman. Angle niya from z-axis. So, theta sub z. Okay. So, paano natin kasi makuha yung mga components nito? Given lang na from horizontal plane, ito, from horizontal plane, or kasi itong line na to, this is coming from XZ plane, and then yung angle ng 450 newtons no, from that plane is 35 degrees. Okay. So, ibig sabihin pala, kung 90 degrees to, alam na natin agad to, yung theta sub y. So, 90 minus 35 lang. Diba? So, parang may 90 minus 35, 55. Okay. Ibig sabihin yung theta sub y, that is already a 55 degrees. Okay, so kung alam na natin class no, yung value ng theta sub y, so we can calculate for f sub y na.
Di ba? Kasi, ayan, so lagay muna tayo solution. Solution. If we know already the value of theta sub y, then we can calculate for f sub y using f cosine theta sub y. Okay, given na yung f, that is 450 newtons, diba? That's 450 newtons. And cosine theta sub y, nakuha na natin, which is equal to 55. So, f sub y is equal to 450 newtons cosine of 55 degrees. Okay, so if you have to calculate that, so 450 times cosine 55. Yeah. So f sub y is equal to 258.109 newtons. In terms of its direction, dito sa f sub y, so may kita naman natin na pataas yung kanyang projection sa y-axis or upward yung ating direction. Therefore, positive naman yung ating f sub y. Okay, so okay na to. Meron na tayong isang sagot. So, yung dalawa na lang muna, no, for the components ng force F or nung 450 Newton. So, for F sub x, so, kunin natin yung F sub x. Yan, paano kaya yun? No? Pero, pwede natin gawin is, from this triangle, malalaman natin to. May given naman to 35 eh. Diba? So, 35. And then, yun, gawin natin ng triangle. So, parang ito yan. $450. So, given yung 450, di ba? Newtons. Ito. Dito siya. And then, yung angle na given ay 35 degrees. Ito. 35 degrees. Okay. So, pwede natin makuha to, class, no? Let's say this is length W. Okay. Itong length W. Isang tayo ng length dito. So, pag nakuha mo naman to, pupunta ka naman dito sa triangle na to para mahanap mo itong f sub x. Okay? Sige, kunin na lang natin yung angle dito. Since ito ay 40, ayan. So, di ba 90 degrees to? Itong angle nila in between. So, 90 degrees. Then, minus 40. So, ang natitira na lang dito ay 50. Teka lang, medyo makapal. Okay. So, from f sub x, papunta dito sa W, length W, yung angle nun is 50 degrees. Okay. So, mamaya, yan na natin yan. Kunin muna natin tong W. Ano kaya yung length ng W na yan? So, cosine 35 degrees equals the adjacent over hypotenuse 450 newtons. Okay? So, adjacent over hypotenuse 35. And therefore, we can calculate for W, which is equal to 450 cosine of 35. Pero di ko muna siya in class, no? Assess ko muna yan, di ko muna kunin yung value. Kasi gagamitin ko naman mamaya. And then for the f sub x, kunin ko tong triangle na to. So, dito, ito naman yung right angle dyan. So, sa top view, parang ganito. Okay. Ayan. Ito yung ating f sub x. F sub x, and then, kung napapansin mo, ito yung W. Diba? Ito. F sub x is W. And then, the angle in between ay 50 degrees. Okay, so 50 degrees to. Saan lang natin? 50 degrees. Therefore, we can find f sub x. Na. So, cosine lang ulit, class. Cosine. So, cosine of 50 is equal to, diba, adjacent,
f sub x over hypotenuse w, no? 'Di ba? Ito yung hypotenuse, ito yung adjacent ng 50 degrees. Therefore, to find f sub x, that is equal to w cosine 50. Ay yung w, di ba, that is 450 cosine 35. And then, multiply also by cosine 50. Ito, di ba? Substitute ko sa w. And then, for f sub x, that is equal to 450 times cosine 35 times cosine 50. Okay. And that is 236.943 newtons. Okay, save ko na lang siguro siya. F sub x, save ko siya sa A. Okay, so yung A ko, that is F sub x. And then, check natin class no yung dapat na direction niya. Since F sub x is towards negative x axis, ito. Dapat negative yung F sub x mo. Okay. So, negative to dapat. Next one. Ayan. So, punta ka naman dito class sa triangle na to. Okay. Punta ka dyan. Ayan. So, W. Ito yung right angle nila. And then, merong 40 degrees. So, parang ganito. Kopyahan ko na lang. Tama ba? Tingin ka dyan. W. Ito yung W. And then, ito yung F sub Z. F sub Z. Tapos, may given tayong angle dyan na 40 degrees. Okay, so, 40 degrees ito. Okay? So, pwede na ulit natin makuha yung F sub Z. Cosine lang ulit. Cosine of 40 is equal to F sub Z adjacent over hypotenuse W. Therefore, F sub Z is equal to W cosine of 40 and W is equal to 450 cosine of 35. Yung value niya, tama. And then, meron tayo ditong cosine of 40. Therefore, F sub Z is equal to 450 times cosine 35 times cosine 40. Yan, 282.378 newtons. And in terms of its direction naman, since yung F sub Z ay pa-forward, no, so you can see pa-forward siya. Therefore, positive yung ating F sub Z. Okay? So, ito na yung ating components along z-axis F sub Z. Okay, save ko lang siya class no dun sa C. Okay, and then dun sa Y, hindi ko pala na ano yung Y, no? Pero yun ay 450 ng cosine 55. Save ko naman siya sa B. Ayan. Kasi class, we'll check, no? Dapat, yung magnitude nitong mga nakuha nating components ay dapat equal sa 450. So, di ba meron tayong formula na ano? If given yung components, para makuha yung force F, that is equal to the square root of fx squared plus fy squared plus fz squared. Okay. So, dapat 450 yung kakalabasan nito. So, check natin class. So, square root of, nilagay ko sa A yung f sub x, and then squared, plus, sa B naman yung fy, and then sa z naman itong
sa C, kung nilagay f sub C. And then, that is equal to 450. Ibig sabihin, tama yung ating mga nakuhang components. Okay? So, ayan. So, yan yung way na para ma-check nyo kung tama yung sagot nyo. Okay. Now, after nyan, kunin na natin yung mga direction angles. Okay. So, for the direction angles, lagyan natin to for A. B. Okay. A and B. Ayan, so may mga given f sub x, f sub y, f sub z na tayo. Meron tayong f. So we can calculate for the direction angles. Itong mga formula na to. R cosine f sub x over f. And then, dito ay cosine, negative 1. For theta sub z, R cosine of f sub z over f. Okay, and then substitute lang natin class. Ayan, so cosine negative 1. So, ano yung f natin kanina? F sub x, I mean. Sulat ko lang, 200. So, siya ay negative. No? Huwag nyo kalimutan kasi negative sign kasi makaka-apekto siya doon sa angle na makukuha mo. Divided by 450 newtons. Yung ating tapos next naman f sub y 258.109 divided by 450, and then cosine negative or our cosine 282.378 divided by 450. Okay, therefore may mga value na tayo ng theta sub x, x muna, sorry, which is equal to, ayan, so calculate na natin yung r cosine of negative, and in-store ko kasi sa A, and then 450. Alright, so that is equal to 121.772 degrees. Theta sub y naman, r cosine ulit, but this is B naman, 55 degrees. And then for theta sub z, we have 51.134 degrees. Okay, so ayun yung ating mga direction angle. So check na natin. So 121.772, pero kasi kung titingnan natin to, tama naman, parang lalagpas siya ng 90 degrees, di ba? Dapat kasi yung angle coming from the positive x-axis. Ayan. And then, ito ay counterclockwise. Positive. Mga positive angles yung nakuha natin. So, from positive y, yan. So, acute angle yan. Tama ba? Acute angle nakuha natin. As well as the theta sub z. Acute angle din siya. Kasi, ito yon, mga less than 90 angles. Let's check din yung answer natin, class, no? So, check natin. Ayan. So, the answers are, for f sub x, that is negative 236.943, 958, etc. So, yan, di ba yung mga nakuha natin? So, correct. Okay.